Topic po natin ngayon, dengue fever. Medyo tumataas ang dengue fever, hindi lang sa Maynila, maraming lugar sa probinsya. Meron nga nag-declare na ng emergency dahil sa dengue fever. Ang dengue po kasi talaga, bakit hindi nawawala? Every 3 to 4 years, may cycle yan na tumataas yung dengue, tapos bumababa. Actually, noong 2019, tumaas. Ngayon, 2022, tumataas. So, parang cycle yan sa lamok. Ngayon, tumataas ulit. Pag-usapan din natin, syempre, mga kababayan natin sa probinsya, madalas na home remedy ang tawa-tawa. Okay, tingnan natin yung pag-aaral at paano iniinom at kung pwede nyo ba inumin. Ang dengue kasi, ang problema dito, hindi na siya simpleng lagnat. Alam naman natin ang dengue. Merong dengue na lumalala, nagkakaroon ng bleeding, may dengue na bumabagsak yung blood pressure, at may dengue na namamatay. Lalo na sa mga bata, may namamatay. Ang dengue virus, 4 na beses tayo pwede tamaan. 4 na klase. May 1, 2, 3, 4. So sa buhay natin, pwede tayo tamaan 4 times. Usually po, ang unang dengue, mild. Hindi pa siya malala. Pero yung tatamaan ka ulit ng dengue, kung ano man tumama sa'yo, pangalawang dengue mo, mas malala yung second, yung third. Yun ang mas delikado. Pero pag tinamaan ka ng 2-3, dahil meron ka ng antibody, baka hindi ka na masyado tatamaan. Kaya nga yung mga bata mas tinatamaan. Paano? Bago pa lang di ba? Hindi pa sila nakakakuha, baka first or second nila. Hindi tulad natin, matatanda na tayo, malamang natamaan na tayo nitong ilang virus nito. Tsaka pag natamaan ka na ng isang number nito, let's say itong dengue na 3, hindi ka na, immune ka na, hindi ka na tatamaan ulit. Dengue fever, pag kinagat ka, after a few days, lalabas yung lagnat, mataas na lagnat, between 2 to 5 days, magkakaroon ng rashes, masakit yung katawan. Ito yung mild case. Okay? Yan ang mild case. After 2 to 5 days, bababa yung lagnat, di ba? So, pag bumaba ang lagnat sa dengue, hindi tayo dapat magsaya. Di ba? Dapat masaya na tayo, wala na lagnat. Pero ang problema dito, kung kailan bumaba yung lagnat, doon lalabas yung komplikasyon ng pwedeng magdurugo sa tiyan, pwedeng bumaba blood pressure, pwedeng magdugo sa ilong. Doon lumalabas yung komplikasyon pagbaba ng fever. Okay? Explain ko, ito itsura ng lamok. Okay? Yung dengue na carrying na lamok. So, pag yung lamok may dengue, pag kinagat ka ng lamok, in 4 to 7 days, pwede ka na magkasakit. So, pag kinagat ka ng Sunday, baka Friday, Saturday, doon ka lalagnatin. Okay? Doon ka lalagnatin ng 2 to 5 days. Ngayon, habang nilalagnat yung tao, tingnan mo yan may dengue virus siya. Habang nilalagnat siya, pwede pa siya makagat ng mga lamok. Di ba? Pag yung lamok walang dengue, okay? Itong lamok walang dengue. Yung tao nilalagnat 1 week, may dengue. Pag yung walang dengue na lamok, kinagat yung pasyenteng may dengue, siya ang makakasipsip ng dengue sa tao. So, anong nangyari? Yung taong may lagnat na may dengue, siya pa nakahawa sa lamok. Kaya kayong mga pasyente, kayong mga bata na may lagnat, lalo na pag dengue yan, magkukulambo kayo. Kasi, pag kinagat pa rin kayo ng lamok, may dengue na kayo, yung mga lamok na hindi naman dengue, magiging dengue carrying mosquito, at pag lumipat sa ibang bahay, pag kinagat yung kapatid, yung magulang, mahahawa yung tao sa loob. So, kailangan hindi rin natin mahawa yung lamok. Okay? Tapos, pag yung lamok ay nakakagat na, di ba? Papasok na yan sa tiyan niya. Aabutin pa ng 8 to 10 days, 8 to 10 days yung lamok para maging dengue carrying na siya. Mapapasa na niya sa ibang tao in 8 to 10 days. Kaya ikot na ikot yung cycle na yan. So tulad na sinabi ko, lagnat 2 to 5 days, may kakaibang mga rashes, masakit ang muscle pain, tapos mayroon din masakit sa likod ng mata. Para siyang trangkaso pa rin, pero pag nagpa-blood test ka, ang pinapa-blood test, CBC platelet Laging may platelet. Kailangan sasabihin mo, CBC with platelet count. Bibilangin yung dami ng platelet. Sa dengue kasi, bumababa yung platelet.
Ang normal platelet, 150,000 above. 150,000 hanggang 400,000. Kung yung platelet mo biglang bumaba, let's say, nag-150,000, nag-140,000, nag-100,000, nag-50,000, nag-20,000, doon tayo matatakot. Kasi pag lumalala yung dengue, may course yan, pababa ng pababa yung platelet mo. Minsan, usually, maabot pa hanggang 20,000 eh. So, pag sumadsad yan, doon delikado yung bleeding. Pero after a few days, maybe 1 week, 2 weeks, yung pagbagsak ng platelet, pag kinaya ng katawan natin yung bagsak, let's say, ng 20,000, aangat na ulit. Or kung swerte tayo, mild na yung dengue, baka bumaba lang ng 80,000, umakit ulit. O bumaba lang ng 50,000, umakit. Nakakatakot yung sad-sad sa 20,000 o 10,000. So pag mild, yan lang. Babantayan yung CBC platelet. Kung mababa ang platelet, ayan o, abdominal pain. Kinakatakot mo, dumudugo ang tiyan. Ilong, dumudugo. Ayaw mo, ibang parte, pagsuka, baka may dugo. Pag dumi, baka maitim. Ang maitim na dumi, dugo din yon. Ayan o, ayaw natin to. Mild symptoms, bahay lang. Severe symptoms, dadalhin sa ospital. Pag hindi na yung bata, ayaw na kumain, ayaw na uminom. Mahinang-mahina, maputla na, lalo na kung may bleeding na, dali na sa ospital. Ano bibigay sa ospital? Basically, suwero eh. Suwero. So, pag hindi makakain, ang gamot talaga sa dengue ay pag-inom ng tubig. Simple lang, tubig. Kaya lang, pag hindi na umiinom, lalagay na natin sa suwero. Diba? Kailangan may pagkain ka lang, may tubig ka, hanggang makasurvive ka nung course nung dengue. Pero pag hindi ka nga kumakain, nagsusuka ka, hindi ka na makainom ng tubig, wala tayong choice, swesweruhan na. Mild symptoms ng dengue, ganyan lang, rashes, lagnat. Ito yung severe, may bleeding, bleeding sa tiyan, bagsak ang blood pressure, delikado po to. May grading ang dengue, grade 1, grade 4. Pag grade 4 na, humihina ng pulso. Ibig sabihin, yung mga blood vessels, nagkakaroon ng parang permeability, nagkakabutas-butas. Yung blood vessel natin, yung mga artery, nagkakabutas-butas, lumalabas na yung fluid mula sa blood vessels natin, lumalabas. Kaya yung blood pressure bumabagsak. Pag bumaba blood pressure, di kulang ang dugo sa ulo, baka mag-collapse, mahihilo ka. Diba? Pag bumagsak blood pressure, delikado yan. Baka magkulang ang dugo sa ulo, sa puso, ibang part sa kidney, di ba? Pag severe, ano kailangan pampataas ng blood pressure? Tubig, suwero. Pero minsan ang problema kung may pagdurugo. Diagnosis, merong mga blood test, like mga dengue NS1, may mga blood test. Depende na sa doktor at sa laboratory nyo sa ospital, tatanungin ilang araw na lagnat mo tapos may blood test sa'yo. Okay? So, sa blood test, malalaman kung may dengue ka, tsaka dun din sa platelet. Pag nakita bumababa, malamang dengue yon. Treatment is suwero, supportive, kumain ng tama, paracetamol lang every 4 hours para sa lagnat. At kung bumagsak na yung platelet masyado, yan, pag bagsak ang platelet, lalo na pag 10,000 na lang, ang baba na nito. Depende sa doktor, yung iba nagbibigay na ng platelet na kapalit. Okay, yung iba, basta walang bleeding, okay lang. Pero iba natatakot, baka mag-shock, baka bumagsak ang blood pressure. Bahala yung doctor mag-decide. Treatment talaga, maraming fluids, tubig. Kaya nga sinabi ko, yung tawa-tawa kasi ginagawan tsaa eh. So pag ginawa mo tsaa, gawin mong ilagay mo sa tsaa na 1 litro, inom ka rin na inom ng tubig. Hindi natin alam gumaling ba dahil sa tawa-tawa o gumaling dahil sa pag-inom ng tubig. Kahit saan man siya gumaling, tawa-tawa sa tubig, at least gumaling, di ba? Bed rest, acetaminophen, paracetamol, para sa pain. Tuloy-tuloy lang to. Pag sa bata, ito lang ang safe eh. Paracetamol. Yung mga iba, wag na masyado. Mga pain relievers, hindi mo na binibigay ngayon. Ano mga pagkain ibibigay? Ang dami kasi may tumatawag sa amin, ang dami may lagnat. I think maraming probinsya ay mataas ang dengue. Pagkain, gusto nyo lugaw. Malambot, madali kainin. Wag sobra anghang, wag sobrang asim, wag sobra tapang, wag masyadong junk food. Lang, lugaw, pwedeng kanin, sabawan mo ng nilaga, nilagang manok, chicken soup.
Saging, pwede yan, pantapal sa tiyan para hindi madumuguan tiyan. Kanin, yan, malambot na kanin, isda, ganyan lang. Konti-konti lang ang kain, konti-konti pero madalas. Basta meron kang food intake, malalampasan mo ng day 5, day 7, 1 week, 2 weeks, hanggang tumaas na yung platelet, magaling ka na. Kung di po bumaba yung platelet, di mas maganda. Diba? Yun ang minomonitor, usually mga every 2 days. Ano ang bawal kainin? Bawal, ayaw ng doktor, pag may dengue ka, huwag ka kumain na maitim. Huwag ka muna kumain ng dinuguan, huwag ka muna kumain ng pusit, na yung sarsa na maitim, huwag ka muna kumain ng mga dark chocolate. Kasi pag kumain ka nitong maitim, ang dumi mo magiging maitim din. Pag umitim ang dumi mo, tatanong yan ng doktor, anong kulay ng dumi mo? Sabi mo, brown, okay. Pag sinabi mo itim, ay madadala ka sa ospital. Sabi ng doktor, dumudugo. Ay yung pala, hindi pala dumudugo, yan mo, kumain ka lang ng dinuguan, pusit at dark chocolate. Nakakalito. So wag muna, light colored lang tayo. Paano iiwas? Mosquito repellent, yung mga pinapahid ng mga lotion. Pag nagpapahid ng lotion pala sa bata, let's say mga off lotion at iba pa, pwede nyo ipahid sa baro na lang. Kasi pag sa balat, baka mag-allergy dito na lang, o kung naka-long sleeves, naka-long pants, sa baro na lang. Wear protective clothing, long sleeves, long pants, kahit sa school. Maglinis ng maglinis. Nasa bakuran. Nasaan yung dengue? Nagtatago lang yung dengue mosquito, baka sa kanal, o sa bakuran, nasa paso, baka yung mga buko shell nakataas, o mga tansan. Sabi nga kahit isang tansan lang, bottle cap, may tubig na konti, pwede magkaroon ng kiti-kiti in 1 week, magkakadengue. So, panahon-panahon lang yan Minsan, fogging, spraying, depende sa LGU ninyo. Okay? So, linis ng linis, huwag mo na lalabas. Ngayon, paano itong tawa-tawa? Actually, gumawa ang DOST ng preparation. Ito, capsule pero tayo gusto natin yung halaman lang mismo, di ba? So, ano ba yung pag-aaral? Sa DOST, iniintay pa yung study, ginagawa pa. Sinearch ko hindi ko pa nakikita ngayon. Maybe in a few months or in a year, baka lumabas yung pag-aaral. Hintayin natin. Pero so far kasi, yung ebidensya mula sa medical study sa buong mundo, marami naman pag-aaral, mga ilang hundreds. Kaya lang, yung iba sa hayop, yung iba sa laboratory, sa tao, konti pa lang. So, hindi pa rin ganun kaganda yung pag-aaral. Kasi wala namang ganun mag-aaral ng halaman, di ba? So, hindi pa ganun kaganda, hindi pa siya ganun ka-proven. Pero marami nagsasabi, nakakatulong. Just in case gusto nyo, para sa akin, kung merong dengue kamag-anak ko, let's say ako, malamang iinom ako Una-una, wala naman siyang side effect. Ang gagawin nyo lang, ito lang po isang klaseng preparation. Ang preparation, pwedeng timbangin mo, medyo 100 grams, pati yung roots, hugasan maigi, diba? Mamaya may dumi, mamaya may pesticide. Hugasan lang maigi, maghanap kayo ng ganitong itsura ng tawa-tawa. Pag hinugasan mo, magpakulo ng kalahating litro. Or kung 200 grams, 1 litro, ipakulo mo. Tapos inumin mo lang ng inumin. Isang baso ngayon, after 1 to 2 hours, isang baso ulit. Hanggang maka 12 glasses ka sa isang araw, ihi ka lang ng ihi, okay lang yun, medyo mainit pa to. Nakakatulong o hindi natin alam. Pero feeling ko, baka makatulong konti. Sabi nila, nakakataas ng platelet, mas hindi daw masisira yung mga blood vessels. Hindi natin sigurado, pero I think, hindi siya makakasama. Pwede makatulong, di makakasama. Tsaka minsan, basta may iniinom yung bata o yung pasyente, malaking tulong Parang, at least may iniinom ako, di ba? Sabayan pa ng dasal. Kaysa wala kang ginagawa, paracetamol lang, di ba? Pero para saan gusto nyo, gawin nyo lang medyo malabnaw. Wala naman masama Kung pangit ng lasa, medyo malabnaw, para ka lang gumawa ng tsaa. Para lang chamomile tea, para lang green tea, o anumang tea na gusto nyo. Ito, at least, baka may benefit habang inintay natin yung pag-aaral. Sa ibang bansa, uso ang papaya extract. Meron silang ginagawang papaya leaves Tapos ginagrind nila. Kaya lang, ang pagkagawa nila sa papaya, medyo malapot. Hanggang
Parang 1 ounce lang, malapot. Malapot ang preparation nila. Ito. Para sa akin, medyo hindi ko pa nakikita yung pag-aaral. Although sa ibang bansa, parang mas maraming konti pag-aaral nila. Pero feeling ko mas mahirap kasi masyadong pure Hindi ko alam kasi kung masyado ng puro, hindi ko alam ano yung benefit, ano yung possible risk. Hindi ko alam kung baka may risk siya. Sa Pilipinas, ang uso lang sa atin, itong tawa-tawa, pwede na ito muna. Anyway, ito malabnaw lang 1 litrong tubig, 200 grams. Inumin mo na inumin. Malay natin makatulong. Kailan dadalhin sa ospital? Di ba? Ayaw natin malate. Basta wag yung lubog na yung mata, wag na yung hinang-hina na, tapos anything na pagdurugo, dalhin nyo na. Tapos yung pag-monitor ng CBC platelet, di ba sabi ko sa inyo, 150,000 bababayan. Depende sa lala nung dengue. Tapos pag tumaas na yan, after 7 days, 10 days, safe ka na. Okay? Alam ko, mahirap magka-dengue, parang nabugbog yung katawan, ang sakit-sakit daw. So talaga maglilinis tayo, mag-iingat tayo. Share nyo po itong video. Basta itong panahon ngayon, basta may lagnat, isipin natin baka dengue. Magpa-check tayo ng CBC platelet at mga dengue test. Salamat po.